Mapagpalang araw sa inyong lahat mga treasure hunters. Kasama natin yung treasure hunters sa buong mundo. Saan ka man naroroon. Okay guys, ating pag-usapan guys ang regarding guys sa itong signs, markers, and symbols. So, itong tatlo guys, signs, markers, and symbols. So, gaano ba kahalaga itong signs, markers, and symbols sa isang treasure hunter? Lalo na sa mga baguhan. So, importante ito na inyong malalaman ang mga ganitong klaseng kaalaman. So, mga ka-TH, mayroon kasi tayong mga treasure hunter na hindi nila alam yung signs, markers, and symbols na minsan ay nakikita natin sa bato na nakaukit. Saan pa nakita natin? Sa puno ng kahoy. Okay, lalo na yung mga century tree, yung mga more than 100 years old na yung kahoy. Sa puno ng coconut, nyug, o sa iba't ibang puno. At mga bambos, yan, mga bonsai tree. So, itong tatlong ating talakayin, signs, markers, and symbols, ay napakahalaga sa mga treasure hunter. Ganito kasi ang isang mali sa isang treasure hunter. Makakita lang ng isang signs ay legit na sa kanya. So, yung iba nga may napanood ako sa YouTube channel, banat agad. Nakita sa bato, pukpuk agad yan. Sirain agad, breaking. Nagpakasakali na nasa loob ngayon yung hinahanap nilang treasure. Minsan naman may mga markers din sa bato na nakaukit. Minsan tinitira, binabasag nila. At may mga symbols din na naroon naka-ukit din sa mga bato. Ang ano kasi guys, ang mga Hapon kasi guys, ang mga estratehiya ng Hapon ay matindi. So may mga minsan linalagay sa mga BBS, BBM. Ano yung BBS? Yung Big Boulder Markers o Big Boulder Signs. Sa mga big rock yan guys. So, minsan ay may naitatanong, posible bang yung signs, markers, and symbols sa big rock ay naroon din sa malapit sa kanya o under the rock ang kanyang treasure, ang kanyang na hinahanap niya. So guys, ito guys ang kulang kasi. Ito yung mistake na dapat ituwid, iayos guys isang treasure hunter. Unang-una guys, baliwala guys yung signs, markers, and symbols kapag wala kang
treasure hunting equipment na iyong gagamitin. So, lalong-lalo na guys, yung mga kasamahan natin kay treasure hunter na hindi marunong magbasa ng symbols, mga signs, mga markers na nakaukit sa mga bato. Minsan kasi guys ay inuukit yan sa mga small rock, sa mga big rock, yung tinatawag na BBM, Big Boulder Marker. Yan, tinatawag nila. BBS, Big Boulder signs. May mga kasi yan guys. Ang mahirap lang kasi sa ating mga katiits, mga treasure hunter ay kulang sa kaalaman. So makakita lang ng mga markers, dapat nga guys, mga katiits, yung signs na napapansin nyo, markers, symbols na nakaukit, ay dapat i-identify nyo na maayos. Dapat i-analyze nyo kung ito ba'y nasaan ba ito, kung mayroon ba itong mga connecting signs sa paligid. So yun dapat guys ang inyong kukunin. Huwag yung basta-basta basagin, biakin, pulbusin yung signs and markers and symbols dyan sa bato. Kahit maliit na bato yan, malaking bato. So, may mga pagkakataon kasi guys, minsan yung signs and markers and symbols ay nakaukit doon sa malaking bato. May mga connecting science marker sa mga paligid. So, unang-una guys, mga katiis natin, tingnan nyo muna yung paligid, yung paikot ng kung saan yung malaking bato. So, 4 lang guys na sulok yan. So, pwede kayong gumamit ng guys, ng kumpas. So, lang yung 4 na sulok guys, north, south, west, and east. So, tingnan nyo muna yung paligid sa big boulder na yan, sa malaking bato. Baka may mga coordinated signs yan sa papaligid. At posibleng yung signs na naroon sa nakita nyo ay mayroong signs din doon sa maliit na bato sa kalapit. So, yun yung isa na pwedeng maligaw yung treasure hunter. Kasi nga, mayroon palang connecting signs doon sa paligid sa malaking bato. Ngayon guys, okay, paano kung walang makita? Ito guys yung na posible kung wala kang makita, malinis, walang bato, walang o walang kahoy, walang old tree, walang old century trees dyan sa paligid sa malaking bato. So, nakikita nyo na mag-iisa lang itong malaking bato at nandyan yung signs, markers, and symbols. Posible guys, yung item, yung treasure, ay dyan malapit sa malaking bato. So, mostly guys, aking mga karanasan guys, o sa ibang treasure hunters natin na mga kasama, ang ginawa nila guys, kung wala kang equipment, kung wala kang detector, ano pa guys yung mga ginagamit, scanner, locator, so ano pa, may mga pendulum pa nga dyan, may mga wand pa guys, Japanese wand. Okay guys, ang advantage kasi guys, mayroon kang equipment, kung mayroon kang scanner o locator, detector, madali mong makita yung items kung saan nalukit yan. O bandang bang north, bandang south, bandang east, bandang west. So, kung talagang wala guys, so paano katiis kung walang gamit?
at itatry namin hukay. So guys, ganito lang din. Sabi ko nga, bago kayo maghukay, test dig. Tingnan nyo muna yung paikot. Andyan yung signs, markers, symbols sa bato. Sabi ko nga sa inyo mga ka-TH, mayroon yang accurate na coordinating signs yan sa paligid niya. Okay, paano ka-TH kung wala? So, ganito. So, pwede kayong test dig guys sa malapit doon sa kung saan mayroong signs, markers, and symbols sa marking bato. So, pwede kayo mag-test dig ng north, east, west. So, apat na sulok. Pwede kayong mag-test dig ng mula sa bato o 3 to 5 meters. Pwedeng, mostly kasi guys sa aking karanasan guys, may mga nakakuha guys, may mga signs, symbols, and markers na walang coordinated signs sa paligid. So, ang ginawa nila, mostly guys, yung hapon ay nagbabaon yan guys sa east. Madalas sa east yan. So, kaya nakasanayan niya ng mga ka-TH, mga treasure hunters natin kasama, inuuna agad nila yung east, bandang east. So, ilang metro. So guys, ang layo guys sa marking signs 3 to 5 meters. Pwede kang maghukay dyan for test dig ng pwedeng 2x4 or 2x3 para medyo makikita nyo yung ano. Ang maganda na kasi guys yan kapag nahukay mo na yung ang lalim ay 1 meter, kung talagang makita mo yung kung dyan natumbok mo yung treasure, ay may mga ano yan guys, may mga signs ano yan na linalagay ng mga Hapon. Tulad yung mga minsan uling, okay, charcoal, minsan mga gamit, mga basag na buti, basag na baso, or mga minsan guys, yung karamihan minsan yung mga galing sa dagat, yung mga shells na ginagamit. Minsan nakikita doon sa 1 meter sa paghukay. So may mga rocks na hugis heart, hugis gold bar, hugis triangle. So yun ang nakikita sa nila sa first 1 meter na first dig ng testing dig nila sa paghukay. So posible guys na tama yung inyong paghuhukay. So kung wala naman, so lipat kayo guys sa kung east, pwede kayong opposite sa west naman guys. Ano lang, talagang tiyagaan lang guys, ganun talaga sa treasure hunting. Kung may tiyaga, talagang may linaga diyan. So hindi magmamadalian. Okay guys, sabi nga, kung wala kayong makitang nakaano na kayo, maka 2 meters, o wala talaga dun sa bandang east, lipat kayo guys sa opposite, sa west. Okay, hukay ulit kayo. Kung wala kayo napansin na mga signs at symbols na minsan linalagyan nila yan. Palatandaan na may mga items nga na may mga basag, na bato, buti, o ano pa, mga sign rocks, may mga shape na rocks na dinalagay na sa ibabaw. Okay guys, paano kung wala doon sa west? Doon sa north. Try nyo sa north guys, mga ka-TH. Okay ulit kayo doon. Tiyagaan lang ha. Tayo naghanap, talagang ganun talaga. Kung wala, di doon sa sa south. Kung wala sa north. So guys, yung ganun guys yung yun yung
disadvantage guys sa ano sa walang equipments, walang treasure hunting equipment. Kasi puro patsamba yung ano, patsamba yung ah, hukay. Ang maganda lang sa may gamit, meron kang metal detector, ah, scanner locator. So, napakaganda niya kasi nalulukit nyo agad yung possible items kung saan nakabaon yung treasure. So, hindi yung guys, uli, mga kasama natin treasure hunter. So, wag natin basta-bastang sirain yung signs, markers, at symbols na nakaukit dyan sa mga, minsan sa mga big rock, small rock, na kasi guys, sayang sa halip na nandiyan pa sana yung ano, at kung halimbawa hindi nyo nakita, ibig sabihin, posible pang ano yan, kung hindi nyo sinira yung signs, markers, and symbols doon na nakaukit. Mayroon akong guys, mayroon akong isang nakitang markings guys na isang limang ano pa lang guys, yung limang prag, limang palaka, bato yan guys, nakahugis bato, limang palaka. Ang lalaking pagkagawa guys ng ano, hapon markings. Ngayon guys, yung iba sinira mga katiits yung iba. Kasi pagkaalam dito sa may mata, dito sa may paa, dito sa may ulo. Sinira yung marking o yung pinaka-markers ng yung bato na kung saan ay pinaka-symbols ng ano o signs ng ano na may treasure na binaon. So yung ang pinakamaganda guys yung ano, isipin mo pwede niyo gawing ano yan guys, tourist spot yung ano, isipin mo yan yung limang prag, limang palaka na ang lalaking pagkagagawa ng ano, ang ganda, pwedeng gawing tourist yan. O sana mga katiits, ito'y payo lamang na sana wag niyong sirain yung symbols and sign o markers na nakikita nyo. So, kung mayroon man kayo nakita at hindi kayo sigurado, dapat wag nyo munang sirain yung signs and markers yan na nandyan sa bato na yan o ano bang hugis yan, maging isda man yan o anong hayop man yan, maging snake man yan. Advice ko guys na pwede kayong maghanap na may gamit na para pang treasure hunting. Kung sinong may malapit sa inyo, sa inyong lugar na mayroong detector, mayroong scanner, pwede kayong ano guys, magpatulong. So, yun yung kahalagahan guys ng signs and markers and symbols na manatili na intact yung ano na yan, lalo na pag hindi nalukit yung items. Hindi masayang yung ano, sa halip na pwede pa sanang maging basihan na malukit yung hindi pa nakitang items na nakabaon dyan sa kung saan yung may signs and markers dyan sa mga big rock, sa mga small rock. Okay guys, mga katiits, maraming salamat sa panonood. Yung mga bago pa lamang sa aking YouTube channels ay please subscribe at huwag niyong kalimutan pag pindutin yung notification bell para updated po kayo sa aking mga video na papalas pa. Maraming salamat po sa inyo. God bless as always.